ano naman ang insurance yun? Sabi ko, sasagutin naman pag mga ganyan. Wala man tayong problema sa mga ganyan, sabi. Kaya sabi niya, wala naman nangyari sa akin, sabi ko. Tapos, sa sinabi niya yun, pinagdasal ko na rin sa Panginoon na nawa, wala nga nangyari dahil ayaw niyang magpa-extra dahil radiation lang daw yun. Tsaka, pinag-ingatan naman Diyos. So, pinanghawakan ko yung mga ganung bagay na iingatan tayo ng Diyos kahit sa anong paraan. At minsan di natin matatarok talaga kung ano kung paano kumilos ang ating Panginoon. So sa mga ganung bagay, nagpapasalamat po ako at pinupuri ko po siya sa mga paggalaw niya sa aking pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, na patuloy niyang iniingatan at patuloy niyang binibigyan ng mga pagpapala. Hindi lamang sa mga material, lalo na sa spiritual na mas mahalaga sa lahat. Ito na po, ang buhay tinutuunan natin minsan sa paghahanap sa katuruan, sa gabay, sa liwanag, at sa pagpapala ng Diyos. Life could be long search for God. For some people, it becomes a very fruitful search. For others, it becomes endless and sometimes frustrating search for God. Can God be found? Where? Bilang Kristiyano, paano natin makikita ang Diyos? Mga kapatid. Alam natin na lahat na sabi ng ating mensahero sa kanyang na message na gift, sabi niya, and we know that He's omnipresent, that He's everywhere, He covers all space, is omniscient, is all wisdom, is omnipotent, is all power, and that's the kind of God that we serve. It's not pagan idol. It's a living, resurrected Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, which is the Spirit of the Lord Jesus that covered the whole earth. And He could be everywhere. He knows all things. He's got all wisdom and all power. What a wonderful God we have, mga kapatid. Sabi sa Psalm ng 2:3 na binasa natin, isang pahayag hindi lang ng pananalig kundi isang katotohanan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa bawat sandali, kahit nasan man tayo. That the Lord is fully aware of man's thought and deeds. Walang may lilihim ang tao o may kukubli mula sa Diyos. Kung itutuloy natin sa verse 7 to 12, ang sabi, even the darkness is not dark to you, and the night is bright as the day, for darkness is as light with you. Gumamit yung sumulat ng awit na ito, unang talinhagan to na nauunawa ng kanyang panahon. So sa kanila, ang pinakamataas na pwedeng marating ng tao ay ang heavens, at ang pinakamalalim na pwedeng marating ng tao ay ang libingan ng mga namatay, at ang pinakamalayong pwedeng marating ng tao ay ang ibayong dagat. Siyempre sa language natin ngayon, ang pinakamalayong mararating ng tao ay sabihin nating outer space. Nung sa panahon nila, ganun pa yung mga naabot ng kanilang mga kaisipan. Sa panahon natin ngayon, ito yung sinasabi natin na talagang hanggang doon sa dulo-dulo ng kalawakan, hanggat kay laliman ng dagat, kahit saan pa sabihin natin matarok ng isip ng tao, any generation, nandun ng Diyos. Yun ang ibig niya sabihin. Kahit gaano pa ka-advance ang technology, hindi makakakubli ang tao sa Diyos. Dahil alam natin na ngayon, sa panahon na ibig sabihin nung nagsulat nito at sumulat, sukdulan man na ang gawin niyang paglalakbay, yung pinakaabot at pinakamalayong pwedeng marating ng tao, hindi pa rin niya pwedeng takasan ang presensya ng Diyos. Nandun pa rin ang Diyos. At hindi lang nandun, kundi nandun upang magbigay ng kanyang paglilinaw, pagpapaliwanag, guidance, and protection. Sa Psalm 3:11, if I say, surely the darkness shall cover me, and the light above me
be night. Sabi niya, so kahit sa extreme na kadiliman, sabi niya, o dilim ng gabi, pwede kung saan man uri ng dilim na pwedeng ma-imagine ng tao ngayon, sabi niya, hindi pa rin siya sapat yon para hindi siya makita ng Diyos. Ang nagaganap sa buhay ng tao. The Lord is not only everywhere, sabi niya. The Lord is with man, sabi niya. Even in the darkness. Marami nagsasabi na at naniniwala na ang Diyos ay wala sa dilim. Na nasa liwanag lang siya, sapagkat siya ay Diyos ng liwanag. Pero sabi ng sumulat, kahit nasa dilim ay nandun ka pa rin. So, ang point dito parang, kahit saan ka talaga magpunta, wala ka may kukubli sa Diyos. Nandun siya. At sa Psalm 18, if I would count them, they are more than the sun. I awake and I'm still with you. So, palaging nandyan siya. Magising ako't makatulog, nandun ka sa akin tabi. The Lord is nearby even in the light of day. God is always with men. And God knows men. Amen. At bilang tugon o ganti, anong dapat nating gawin ng tao? Because God knows men. Man should know God. Beginning from within himself. Kung ginamit dito sa awit na to ang tula na o talinhaga na ito na sabi, pwedeng ang pinakamalayong marating ng tao at nandun pa rin ang Diyos. Kung ganon, ang pinakamalapit at pinakamadali at pinakadapat na pagsimulang paghanap sa Diyos ay hindi sa malayo, kundi sa malapit. Doon sa sa taong kanyang ginawa. Because God is within him. Why should man begin within himself? In search of God. And here, pag sinabing himself, hindi tinutukoy na sa lalaki lang. Ang ibig sabihin dito ng sumulat ay para sa lahat. Makababae ka man o lalaki ka man. Bakit kailangan sa ating kalooban o sa kalooban natin tayo pwedeng magsimula at maghanap sa Diyos? Because even in the Bible says, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo mismo ang templo ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, saan mo ba siya pwedeng hanapin? Dahil sabi ng Diyos, kayo ang aking templo. So sa ating pangangatawan lamang siya, sa ating mga sarili lamang siya, pwedeng manahan. So ang unang paghahanap mo sa Diyos ay sa ating sarili. Pero sabi ng Diyos ay hindi nabubuhay sa templong gawa sa bato o bakal na gawa ng tao, kundi ang puso ng mananampalataya, yung kalooban ng taong nilikha niya, ang siya niyang tahanan. Man should and could see the kingdom of God according to the Bible by being born again. John 3:3. And Jesus answered him, Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So the kingdom of God, the kingdom of heaven, God's presence, salvation, all these words are used interchangeably. Isa lang ang kahulugan, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao na magliligtas tuloy sa Kanya sa kapahamakan, doon sa kabilang buhay at maging dito man. Kaligtasan mula sa paghahari ng kasalanan, kaligtasan mula sa napakaraming panganib. Salvation in all its aspects could be found when people find the kingdom of God. And Jesus says, for you to find the kingdom of God, you must be born again. Amen. Ito ay paulit-ulit nating sinasabi. Pero talaga yatang totoo rin nakasulat na may mga pinili ang Diyos. Bagamat binabanggit dito na ang lahat ay creation ng Diyos, ang lahat ay image ng Diyos, ngunit sa kaloob-looban ng ating mga puso,
may tinanim ang Diyos sa bawat bago pa nilikha ang sanlibutan to, ang mundong to. So, kahit paulit-ulit mong banggitin na kailangan maborn again ang tao, kung si Nicodemus noon ang pagkakaintindi niya ay paano siya may papanganak muli, siguro parang ganun na rin sa mga taong hindi nakakaintindi o hindi lang naintindihan ang ibig sabihin ng Diyos o tinutukoy ng Diyos sa pagiging born again. Ito ay spiritually, mga kapatid. Kailangan kang maborn again, kailangan mong maintindihan ang bawat salita ng Diyos. Born again means seeing the kingdom of God. Hindi ganun kasimpleng gawain lamang na magsisi ka lang, ang magdasal ka ng paulit-ulit, ay ligtas ka na at born again ka na. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Well, if you understand its meaning and you really do it in great faith, right understanding of God, ng Godhead, and follow whatever God says and have faith in Him. Sabi. Then you could see the kingdom of God. Malalim na pagkaunawa sa Diyos, kaya tuloy nakikita mo siya, at nakikita mo ang kanyang kaharian, hindi ng pisikal na mata, kundi ng ating puso. If you have to see the kingdom of God, you have to see it within you. Sabi sa Luke 17:21, nor will they say, look, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst of you. Bakit niya sinabi yun? Sabi niya, huwag kayong maniniwala pag sinabing, ayan na ang kingdom of God. Nasa disyerto. O, huwag kayong pumunta doon. Pag sinabing nandun siya sa loob ng bahay, huwag kayong pumunta doon. Pag sinabing nandun sa ganitong lugar, hindi nyo kailangan habul-habulin dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin. Ang tunay na templo ng Diyos ay kayo. Therefore, being born again means seeing the kingdom of God within you. Ito ay isang mahalagang usapin, mga kapatid. Ating pagtuunan ng pansin at huwag natin padaanin sa patumpik-tumpik o sa antok na hindi naman na narinig o hindi natin naintindihan. Ito po ang mga pagkakataon na ito po ay libre. Tunay pong napakahirap magsalita. Huwag niyo pong ayahan lumampas lahat sa inyo mga bagay na pinaparating sa atin ng Diyos. Pahalagan natin ang bawat oras. Hindi porket sinabing malapit na walang nakakasiguro kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Pero sa mga pinili ng Diyos, ang pagbabalik ng Diyos ay talagang malapit na. Kumbaga, hindi mo talaga masasabi, malay mo bukas o mamayang gabi, ay oras na para mag-rapture. So, napakahirap pong i-explica sa mga tao kung bakit hindi lang maintindihan yung pananampalataya. Sabi nga ng ibang tao, bagamat iisa ang ginagamit nating libro ng Bible, hindi tayo pare-parehas ng paniniwala. Tulad nung narinig ko minsan sa radyo, dahil nga Ramadan yata, dahil nagsalita yung isang parang Muslim, pero alam ko Muslim yan, dahil sa pananalita niya, inaalin niya si Muhammad. Sabi niya na, bakit daw ang mga naniniwala? Kasi ginawa ng general hindi naging specific o hindi niya pinarte-parte o hindi niya sinabing itong mga taong dito may konti na naniniwala na isang Diyos. Basta general ang naging specific niya, sabi niya, ang mga naniniwala sa Biblia daw, parang ang inaan niya, tinutuko niya yung mga Roman Catholic na tatlo daw ang Diyos. Pero pinabukas niya ang Biblia sa John 5 yata yun na si Jesus Christ ay tao lang. So paano daw magiging tatlo ang Diyos? So sila rin daw, hindi rin naintindihan ang kanilang sinasamba. Sabi niya sa mga, bagamat hindi siya nagbanggit ng religion o sekta, pero alam ko yun ang tinutukoy niya. That the kingdom of God is within you, not outside of you. Not in the clouds. Not the kingdom of God is the rediscovering the image of God in you. It is reviving the lost image of God in you. Reviving the Spirit of God that was given to Adam and Eve. Reviving the image of God that was given to every person. Napakainam pong intindihin na ito because
Throughout time, organized religion, institutionalized faith, have distanced man and God. Kung minsan ay pinalalayo ng mga organisadong religion ng Diyos para yung religion ay maging napaka-importanting daan patungo sa Diyos. So that the priest should be important and they will be filling the gap. That's supposed between God and man. Institutionalized religion is placed God beyond the clouds. But Jesus say that the kingdom of God is within you. Hindi mo kailangan mag-pilgrimage kung saan-saan lugar o maghanap ng Diyos. Hindi mo kailangan umakyat ng bundok. Hindi mo kailangan tumawid ng dagat. Hindi mo kailangan gawin ng mga bagay na maglakbay ka, papasok sa kaloob-looban sapagkat naroon ang punlan ng Diyos sa sarili mo. Masyadong binigyan ng alaga ng mga theologies na ilayo ang kingdom of God, ang ilayo ang Panginoon sa bawat tao para dadaan ka muna sa kanila tulad ng mga pare at sila ang tutungo sa Diyos. So sabi sa atin, tinuro sa atin, anything between you and God is idolatry. Kung papansinin nyo, masyado nilang pinalalawak, masyado nilang nilalayo ang katuruan ng Panginoon para dadaan ka muna sa kanila. At ito po totoo mga nangyayari. Hindi tayo may liligtas ng ating pastor, kundi ang ating sarili. Hindi tayo may liligtas ng sino man. Kung pari man, disciples man yan, ikaw sa sarili mo. Sabi nga, ang sarili lang natin ang makakapagligtas sa atin. Between you and God lang po ang pinag-uusapan dito. Right. Hindi kayo mabamatayan ng inyong mga pastor sa araw-araw. Ang Panginoon lamang makakaramdam nito o makakakita sa inyo. Kaya ang usapan po dito, between you and God, palaging ganon. Kayo po ang magsisave sa inyong mga sarili. Hindi po ang inyong mga mahal sa buhay, hindi po ang inyong pastor. So hindi ko naman po sinasabi na bawal, kasi dito, inaano na rin po natin na sabi ng mga narinig natin minsan sa labas o yung mga kamag-anak natin minsan, Pastor, pagdasal nyo naman yung anak ko. Pastor, ano nyo naman yung ganitong hanap buhay ko. Binigyan tayo ng power ng Diyos o binigyan tayo ng authority ng Diyos na direkta kang makipag-usap sa Kanya. Hindi sa pastor. Pinalakasan din tayo, tinuturuan din tayo dito na practicein mo ang rights mo na binigay ng Diyos. Amen. Na dumirekta ka sa Diyos. Amen. Basta may malinis kang puso at sinusunod mo lahat ng bagay na gusto ng Diyos, walang imposible sa lahat na gagawin ng Diyos. Naroon ang kanyang espiritu, naroon ang image of God that was given to any human being. Sa Matthew 1:23, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel, God with us. Sabi po. So, paano sasabihin ng tao na nandun ang Diyos? Nandun sa templong yon, nandun sa lugar na yon. Kung tayo ay may right understanding, ang Diyos ay nagsisimula sa kaibuturan ng ating puso. Kaya tayo man ay naroon sa loob-looban natin ng Diyos. Pero kailangan ipaliwanag at ipakita sa malinaw na paraan, ang Diyos ay nasa loob ng tao at wala sa labas. Kaya sabi, kailan ako pupunta at saan ako pwedeng pumunta na wala ka? Sabi niya. Kahit saan ako magpupunta, nandun ka. Bakit? Kasi kasama kita. Kasi ang Diyos ay sumasa atin. Ang isang malaking pandaraya ay ang paniwalaan ng mga tao na nasa malayo ang Diyos. Kaya nga, sinabi sa atin, read the Bible. Makipagniig tayo sa ating Panginoon. At magagawa mo lang yon sa iyong sarili. Hindi kailangan may ibang tao para gawin mo lahat ng bagay upang makipag-communicate ka sa Diyos. Yes, God.
Ah. Ang isa sa mga pinaka-importanteng pilgrimage na pwedeng gawin ng tao yung siyasatin ang sariling at maglakbay patungo sa kanyang sariling kalooban. Sapagkat kahit mahal, ay mas madali pa rin magpunta sa ibang lugar physically, sumakay ka ng vapor, sumakay ka ng aeroplano, sumakay ka ng kotse, kaysa maghirap kang maglakbay patungo sa iyong sariling kalooban na hindi na-develop ng taong gawin. Dahil pagka siguro marami sa atin dito ang nakagisnan natin ay yung kauna-unang sinasabi lang ng ating mga magulang na napakahirap nilang hikayatin na ang tamang paglilingkod sa Diyos, ang Panginoon talaga ay ang ating Panginoon, sapagkat sila ay tinuruan na tatlo ang Diyos. Na napakahirap po kung sa tao nga, ang maglakbay, napakadali dahil sa mga transportation na binibigay sa atin. Pero paglakbayin mo ang iyong sariling kalooban, ito po ay battle nyo between you and yourself. Sinanay po tayo sa pag-a-attend ng mga physical activities, sa mga events, sa paghahanap ng Diyos. Kaya naman maraming tao, kung minsan naubos sa buong buhay nila, sa katakot-takot na pag-a-attend ng mga religious activities, hindi pa rin matagpuan ng Diyos. Dahil hindi nila alam, nililigaw lamang sila. God returns to be with you, to be in you. That the most important journey is going back to yourself, to your inner self. To be born again is to return to the Spirit of God in you. Kaya mahalaga na ang tao ay mag-google ng panalangin na personal o personal devotion, pag-iisip, pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay. Dahil kapag ikaw ay tahimik, narinig mo ang sariling utak na nag-iisip kapag ikaw ay nasa malayo sa mga maingay na gawain. At ito ay magbibigay sa iyo ng tsansa para masarili mo ang Diyos. Sabi nga, that still small voice. Kaya malaga yung pag-iisip at magbigay ng panahon, hindi lamang lagi kang busy sa trabaho o lagi kang busy sa anumang mga gadget mo o minuminuto tumitingin ka sa cellphone mo o minuminuto kada oras, mas maraming oras kang ginugulgol sa mga bagong technology ngayon. Tulad ng nabanggit kanina, mga Candy Crush, mga kung ano-anong mga naimbentong laro ng tao. Nakakalimutan na natin na ang mas mahalagang bagay na pagtuunan ng maraming oras ang salita ng Diyos. Parang ang institutionalized religion na kung ano-anong ginagawa para kausapin ng Diyos. Pero walang oras para mag-isa. Walang oras para mag-reflect. No time for devotion or reflection. It is in quietness that we will hear the silent voice of God. So man can know God by knowing himself and others. Maraming mga ganyan. Lord, let me know, sabi nung Lord, let me know you. Yun ang laging prayer kung masasagot lang ng Diyos ang mga ganitong mga tanong. You want to know me? Know yourself because you are made on my own image. Sabi ng Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ano man ang iyong gender, katawan o race o image, ang image natin ay ang Panginoon. Kaya ang taong magaling gumuhit, minsan naisip natin na may talent yung taong yun sa ganito. May katalinuhan ng taong to sa ganito. Dahil ang lahat ng mga bagay nito ay galing sa Diyos. Ito ay hindi ko masabi na genes o yung DNA. Dahil ang lahat ng mga bagay, mga talento na minsan kinainggitan natin, bakit si ganito may ganitong talento, bakit? Ito ay lahat ay galing sa Diyos. Ito, nasa tao na lang kung paano gamitin ang mga to at ialay sa Diyos o ibalik sa Panginoon ang mga bagay na binigay sa Kanya. That is why to see God in others is the greatest discoveries.
There is one God, different creation with differences. Everyone is created by God. Walang kinreate si Satan. Satan only comes to steal, kill, and destroy. Everyone is created by God. Sabi sa Psalm 24:1. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. So kahit yung taong hindi mo gusto ay nilikha ito ng Diyos. Dahil meron Diyos sa parte niya. Dahil sinabi nga ng Diyos, God created man in His own image. Do you think different theologies will make God different? Yun lang ang pananaw ng ibang tao, pero ang Diyos ay hindi siya iiba. People may have personal differences, but they were all made by God, God's image. Kaya mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi nakikita niya ang image niya sa bawat kinreate niya. Although may mga distortion dahil sa kasalanan at mga dumi ng tao at mga pagkakamali nito. Paano natin mamahalin ang kapwa natin pag nakita natin sa tao ang image o karakter ng Diyos sa Kanya? So, sabi ko nga kanina sa pasalamat ko na kung hindi magiging positive ang thinking mo, hindi mo makikita ang mga ganong bagay. Kasi ang tinitignan mo sa isang tao ay ang kanyang mali. Kung titignan mo ang kanyang kabutihan o ang kanyang mga gawa, doon mo tignan na nandun ang Diyos. Kaya nakita nyo, pati ang pagkakilala at pagpapakilala ng Diyos sa mga Bible character ay iba-iba rin. Tulad nung God of Adam and Eve. Ang character niya ay nakapagpapatawad. Yung God of Noah naman, nagbigay ng parusa sa iba. At si Noah ay inalagaan niya. Yung God of Moses, may kaigpitan. Pagka hindi ka sumunod sa instruction, bigla ka na lamang mamamatay. But God of Jesus and the God that Jesus presented is a God who is a friend of tax collectors and sinners and a God who forgives. A God who allows the underclass to be in the inner circle of Jesus. At hindi magkakaibang Diyos yung mga binanggit sa Biblia. Iisa ang Diyos. Kaya wag niyong atulan ang isang tao na bakit ganun siya. Dahil ang Diyos man ay iba-ibang karakter o iba-ibang ang tawag doon. Ang present niya ang sarili niya sa tao. Mayroon siyang present na napakaipit niya, napaka-forgiving niya. So ganun din tayo. So hindi tayo dapat maghusga sa ating kapwa dahil God created man in His own image. Tulad ng pagpapakilala ng Diyos kay Peter, kung paano pinatupad ni Peter, napakaigpit po ni Peter. Yung iba naman mga disciples, maigpit pa kay Jesus. Pagka ayaw makinig, gusto nilang paulanin ng apoy. Kasi iba-iba ang pananaw nila sa iisang Diyos. Tulad ng sabi sa Corinthians 12:11, na so walang competition. Kaya knowing God is a personal journey. Hindi ka pwedeng umasa ka lang sa ibang tao. Sa mga religious leaders o pastor tulad na nabanggit ko kanina. So tayo ay may kanya-kanyang pagniig sa ating Panginoon. At tinuturo rin sa atin na hindi tayo pwedeng mag-judge. Ang Panginoon lang ang pwedeng mag-judge kahit sino man. So kahit ano man ang gawin ng tao, huwag natin siyang tuldukan na doon ang paghuhusga sa kanya dahil hindi pa tapos ang pagbabago ng isang tao. Pwede pa siyang magsisi anytime, pwede pa siyang magbago. At ang Diyos lamang nakakalam kung sino ang mga pinili niya. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang mga panahon upang makilala natin ang Diyos.
huwag tayong masyadong maluluon sa mga bagay na sa panahon natin na sa mga technology na masyado natin binibigyan pansin ng ang mga advanced technology ngayon. Nakakalimutan na natin na may mas mahalaga pa na bagay kaysa sa mga yon, ang ating Panginoon. Ang oras, pinakamalaga ang oras na bigyan natin ng tugon ang ating Panginoon. Ang mga kapatid, hanggang dito na lamang ang binigay na exhortation. Nawa, may napulot kayong mga aral na tinalaga ng Diyos. At salamat po sa ating Panginoon Diyos. Ayan, tayo po'y dadako na sa praise and worship.